Mga ka-organic, ito na po yung aking hinukay na mulberry dun sa aking old house. So ito na po siya ngayon after 1 month. Nagbubunga na po siya kasabay po ng kanyang mga bagong dahon, mga organic. Ito po, may bunga na po siya ngayon. So ang gagawin ko po ay papahabain ko po muna ito, mga ka-organic, para nang sa ganun pag medyo mahaba na po sila at matibay na po yung kanyang mga sanga, mga ka-organic, kakalbuhin ko po sila at saka po sila i-bend. Yung pong tinatawag na bending technique, para po nang sa ganun ma-stress po yung ating mulberry at maglabas po siya ng mga bagong mga shoots at saka mga bagong bunga. So ito po, may mga bisita po tayo sa ating, yan po yung mga bugs, mga ladybug. At ibang klase ng bug po nandito sa natin, nakabantay kasi po kinakain po ng mga yan yung aphids. So yan po yung aking mga organic na katuwang, mga ka-organic. Dahil nga po tayo hindi po gumagamit ng spray o anumang synthetic na fertilizer o chemical, sila po ang ating inaasahan, yung ating mga libreng trabahador. Ayan po, nandiyan po sila, mga ka-organic. Sila po yung mga bugs, aphids po ang mga kinakain ng mga yan. Ito po yung aking gabi na itinanim nung nakaraan. After 1 week po ay ayan, nagkaroon na po siya ng tubo, mga ka-organic. Ito naman po yung aking bayabas na tinanim ko rin po kasabay po ng mga yan. Maliit lang po siya, mga ka-organic. Sa maaari po siya maging bonsai. So bubonsayin ko po talaga yan, mga ka-organic. Ito po, marami na naman po tayong mga bulaklak, mga ka-organic ko. Makain po ng mga aphids. Marami na naman po tayong magugulay, mga ka-organic. Ito po yung aking katuray, buhay na po yung aking pulang katuray, mga ka-organic. Binigay po sa akin ng isa sa aking mga mentor sa Lyson Farm, si Doktora Che Lyson. So yun po, mga ka-organic. Meron po tayong inaabangan na ampalaya. Po, patubo na po siya. So mahaba na rin po, mga ka-organic, yung ating mga tinanim na mulberry dito sa gilid. Ito po, sobrang gaganda po nila. So sa susunod po, ikakat ko na po yung mga yan. Magka-cutback po ako para pwede ko na rin pong i-bend kahit di na po ako mag-cutback o mag-cutting, mag-pruning. I-bend ko na lang po sila. Yan po, magkakasabay lang po yan, mga ka-organic. So ito po, mga ka-organic, meron na rin po tayong inaantay na kamatis. Kasi po yung ating kamatis, mga organic, ay nagbubunga na po. Napakabilis. So ito po yung aking ang side shoot. Kinuha ko po siya, mga organic, tapos tinanim ko po siya din. So ayan po siya. Ganito po yung ginagawa ko, mga organic ko. So panibagong kamatis na naman po yung tutubo. Ganyan lang po, mga ka-organic, para parang meron na po siyang kanyang sariling greenhouse. So nare-retain po niyo yung kanyang moisture. Ayan po, nakita niyo naman po, may konting lamig po siya dyan, mga ka-organic. Ay, madami na naman po tayong mga harvest na bermi, mga ka-organic ko. Ang dami na puntain ng ating mga uod. So ito po sila, ayan o. Masasaya sila dyan. Dami po nilang tayo, mga ka-organic. Yan po lahat ay ang tawagin vermicast.
purong puro po siya mga ka-organic, as in talagang ito po yung pinaka the best na maaari po nating maging katuwang sa pagpapataba po ng ating halaman. Ayan po, sobrang dami po dito. Bumili po kasi ako dati ng 1 kilong African Nightcrawler mga ka-organic. Tapos ito po, inaalagaan ko sa tansya ko po ngayon ay nasa 3 hanggang 4 na kilo na po sila. Hindi na rin po sa kabila, meron din po ako dito nakatago mga ka-organic. Ito, nagsisilak yan na po. Ito po yung aking durian na way mabuhay, pero tingin ko po na may mabubuhay naman po siya mga ka-organic. Ano din po yung gabi na itinanim ko po mga ka-organic ko nakaraan. Meron din po tayo ritong kamote. Ito po yung ating sili na pinutulan po natin ng mga shoot sa ibabaw. Dumami na po yung kanyang sanga mga ka-organic. Ito gabi rin po ito. Ito po mga ka-organic ko, yung ating special na halaman. So ito po, tinanim ko lang din po ito nung nakaraang araw mga ka-organic, saging. Ito naman po yung mga atis na kulay pula. So ayan po mga ka-organic, padami na po sila. May supply din naman po tayo ng ating mga kalabasa. Mga ka-organic, ito po. Ganito po yung pag pollinate mga organic ng ating babaeng kalabasa. So ito po mga organic, manual pollination po kung tawagin. Kunin po natin ito mga organic na. So po siya. Tapos mga organic, ganito lang po ang ginagawa. Pag ari po ay bukas na, ari po bukas na po ano, at ari po ang ating babaeng bunga, at siya naman po ang ating lalagyan din po mga ka-organic. Kakaskas po natin siya dyan. Yan, para po siya ay talagang mabuhay. Sadyang mabubuhay po yan mga ka-organic pagka ganyan, bukang buka na po siya. Yan po, ibang po natin siya dyan. Bigyan ko pa po ng isa pa, baka mamaya kulangin mga ka-organic. Minsan po kasi ganyan gawa ng kaya po hindi nagtutuloy ang bunga, hindi po napopollinate. Sorry po, sapat, lagyan po natin ng sapat na pollen galing po dun sa lalaking bulaklak. Yan po sa mga ka-organic ko. Ganyan lang po siya mga ka-organic. So imamanual lang po natin kasi wala po tayong pollinator na honeybee. Hindi po kasi nila masyadong trip yung amoy nito at wala naman pong bango tong bulaklak ng kalabasa. Yan po, inilagay ko na po siya dyan mga ka-organic ko. Sobrang laki po ng ang kanyang bulaklak. Ito po. Yan po yung mga twigs, mga sangsang. Ito lang po yung aking tuyot na yung ating katawan ng ating ampalaya. So dito po sa paligid meron din po akong oregano. So magka-cuttings na po tayo mga ka-organic para po sa ating ito po, kailangan ko na po siya putulin dito mga ka-organic kasi po para hindi na po magkano yung kanyang, para po magkaroon po ng sustansya din So dapat katin ko na po siya dito mga ka-organic. Nasa may nakita po ako maliit na bunga doon, ay sayang naman po.
ka-organic yung ating kalabasa. Unlimited bulaklak po tayo. So ito po mga organic, magtatanggal po ako ngayon ng mga basura galing po dun sa tinambak nung nakaraan. Ito po, isi-separate na po natin mga ka-organic yung plastic para nang sa ganun hindi naman po pangit tingnan. Maraming salamat po mga ka-organic. Huwag po kayong magsawang manood, mag-like and subscribe para po sa ating mga susunod na video. Unti-unti po natin itatransform yung ating garden sa vertical garden. Hanggang dun po sa ibabaw magkakaroon po tayo ng mga pananim dyan. Maging sa bubong ko po ay lalagyan ko po mga organic. Ito po, malusog na malusog yung ating gabi mga organic. At yung aking pansit-pansitan po ay talagang mataba dahil po yan sa pras at saka sa vermicast po na inilalagay ko. Naman po ay tayo ng baka. Ito po ang aking maliit na avocado. Isang taon na po yan mga organic. Meron din po tayo dito ang tanglad. Ang dami na rin po ng ating malunggay mga organic. So nabuhay na po siya talaga ng tuluyan. May unlimited supply na po tayo ng ating malunggay mga ka-organic. So maraming salamat po mga ka-organic. Huwag po tayo mag-like and subscribe and share para po sa maliit na suporta. Maraming salamat po. Ito naman po sa kabila ay aking mga halaman na namumulaklak para pang akit po ng pollinator para sakaling magpunta po ang mga honeybee. Gagawin po natin itong garden. Dinidecompose ko pa lang po yung aking mga organic matters na nandito. So kapag ari po ay nabulok na, gaganda na po yung lupa, saka na po ako pwedeng magtanim o maglagay ng mga halaman. Sa ngayon po ay hindi pa po pwede mga organic at gawa ng mapapatay po sila kasi ito po ay mainit. At naglagay rin po kasi ako dito ng ipa, tapos yung mga nabubulok po na dahon na sa ilalim. So ito po yung carbonous rice. Maraming salamat po sa panonood. Huwag po kayong magsawa. Hanggang sa muli po mga ka-organic. Salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Thank you po mga ka-organic.